Well, lahat naman ng deliberations open to the public. No? At pinagdebatihan to, pinag-uusapan nito. Everyone has their own views on different programs of the budget. Iba-ibang programa. There are close to about 45,000 PAPs, projects, activities, and programs in the budget. No? So, kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. No, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. No? Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwedeng maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. No? That's almost 20.5 billion pesos, no, na tinanggal natin. Number two, lahat ng projects, meron station numbers and coordinates. No? So, malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload rin to sa transparency portal ng Pangulo. So, pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o ghost. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm-to-market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum. So, ngayon, naka-itemize na siya. No? So, hindi natin pag-aawayan o hindi natin pagdedebatayan kung magiging root cause ng corruption itong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. But of course, implementation is different. No? In bidding procedures, hindi naman natin hawak. In bidding activities, hindi natin hawak. So, iba na yung implementation.